Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. First time in the history of American War. First time daw sa historia ng pagkipagyera ng Amerika na gumamit ng tatlong aircraft carrier. Well, ito yung pangatlo ang W. Bush aircraft carrier ng Amerika na mayroong lulan na 15,000 Marines. At ito'y pandagdag sa mga nauna na, yung Gerald Ford at yung isa na nakalimutan kong pangalan. All in all, meron ng tatlong aircraft carrier ngayon diyan sa Iran. Kaya talagang pulbos ang Iran. Isaan pa sila tatakbo niyan? Wala na nga silang arsenal eh. Walang navy, walang aircrafts, walang mga howitzers, walang artillery. Ang meron sa kanila ay yung mga handheld na lang na mga shoulder held na mga missiles katulad ng mga RPG at manpads. Yung mga ganun na lang eh. Wala na silang heavy artillery na natira. Yung kanilang mga pinaparada ay mga mga reject na lang yun. Display na lang yun eh. Pinaparada pa. Wala na, sumabog na yung unang pambubumba ng Amerika at Israel. Kaya ito, Abraham Lincoln pala yung isang aircraft carrier, and then USS Gerald Ford and USS George W. Bush yung pangatlo ngayon na dumating sa Iran. Kaya pati si Xi Jinping ay narattle si Xi Jinping. Sabi ni Xi Jinping sa Iran na lumikas na kayo ang mga mamamayan, lumikas na kayo, lumayo kayo dyan sa Iran dahil parating na ang George W. Bush. Ibig sabihin yan, bakbakan na yan. Nanigurado ang Amerika show of force, at hindi pwedeng matalo ang Amerika. Kaya sinigurado niya na mayroong backup na George W. Bush aircraft carrier. At mayroong lulan niya na 200 jet fighters. Ang pinakamalaki diyan ay itong Gerald Ford. Yan yung pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika na mayroong pinakamaraming eroplano. Kung sa W. Bush mayroong 200, sa Gerald Ford siguro ay mayroong 300 jet fighters na lulan yan. Okay, so pakinggan na natin ang balita courtesy walang iba ng legit channel, news channel ng Amerika, the Fox News Live. Those vessels carrying 15,000 sailors and Marines and more than 200 aircraft. This is an extraordinary show of force. Imagine if you're facing this, right? I mean, this is an incredible show of force by the American military, and it's centered all around the area, obviously, of the Strait of Hormuz, where you see these tiny dots that don't move too much on either side of that choke point. Now, the Pentagon says it's taking complete control of the area, most of it out in the Gulf of Oman. Sila wala na kahit isang battleship, wala na talaga. Speedboat na lang yung natira sa kanila. Siguro merong 30 or 60 speedboats. Yun yung ginagamit ng mga pirata na IRGC Army. Ngayon, kapag nakita nila itong tatlong aircraft, bawat aircraft ay merong 200 plus jet fighters. So, ibig sabihin merong 700 ka-jet fighters ngayon dyan sa Iran na lulan itong tatlong aircraft carriers. At hindi lang yan, meron ng forces dyan sa Iran na naka-standby. 50,000 elite marine troops, nadagdagan ngayon ng another 15. So merong 65 plus or more, 65,000 na elite marine troops ready to go. Sabi nga ni Pete Hegseth, we are locked and loaded. Lock and loaded talaga, mga kababayan. Patuloy tayo sa Fox News. And that they have successfully ended Tehran's leverage on this key shipping lane. Our blockade is growing and going global. Tama. America's military is unmatched, projecting power, denying passage to adversaries, and protecting our interest at the time and place of our choosing. Kitang-kita naman natin. Paano makamatch yung Iran? Wala nga silang kahit isang aircraft carrier. Kaya dyan pa lang na senaryo, wala talaga. Bakit magipaglaban pa ang Iran? Talo na talaga. Sa puwersa pa lang, wala na. Meron nga silang 1 million sundalo. Iyon, wala namang mga experience yun sa bakbakan. Itong mga Marines na pinadala ngayon dyan,
Mga veterans na yan, galing na yan ng mga kung saan-saan nagira sa Middle East noon, yung mga Marines dyan. At alam na natin na ang training ng American forces ay one of the best or best, the best in the world. The only one, di ba? Pinaka-the best yan eh. Kaya dyan pa lamang, makikita natin, kahit sa basketball, ikumpara natin ang IRGC versus US Forces, ay parang liga ng barangay. Isang maliit na barangay, yung sityo, liga ng sityo versus NBA player na mga higante. Parang ganun yun, ang comparison yan eh. Kaya bakit makipaglabanan pa ang IRGC? Itong mga hardliners, bakit naisipan nila na mayroon pa silang capacity na lumaban sa Amerika? Wala na talaga. Bakit ayaw makipag-negotiate? Dahil simentado ang utak ay bubo, gago, ob-ob, at kung ano-ano pa, mga kababayan, di ba? Ay wala sa kanila kung mamatay sila eh. Dahil kung mamatay daw sila, mayroong 8 birhen, o siyam ba yun yung sinabi? Siyam daw na birhen naghihintay sa langit kapag namatay sila sa gira. Yun ang paniniwala ng taga-IRGC. Kaya gusto nilang mamatay kasi mayroon nga silang siyam na asawa sa langit. Kagaguhan, no? Paniniwala ng mga tanga, yung ganyan, di ba, ng mga bubo. Paano maging asawa yung wala na? Patay ka na nga eh. Eh kung totoo man na may mga birhen sa langit, mga ano na lang yun. Mga hallucination na lang. Hindi na yun mahahawakan, parang mga espiritu na lang yun. Kaya wala na, di ba? At saka hindi malibog ang mga anghel, wala nang libog yan. Walang lust. Kapag anghel ka na, wala ka na, neutral ka lang. Di ba mga kababayan? Okay, so eto na. Pete Hegseth, pakinggan natin ha. Magaling na ano to eh. War, ano bang tawag dito sa kanya? Siya yung sa War Department na assign eh, Pete Hegseth. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. Ayun. We are in control, nothing in, nothing out. Iran's battered military, the IRGC Ayun. specifically, has been reduced to the gang reduced to of a the gang pirates or of gang pirates. of pirates. Na-reduce eh, galing sa Navy, nagiging pirata na lang. Noon sumasakay sila sa mga barko, ngayon speedboat na lang. At baka sa susunod na buwan ay hindi na speedboat ang sasakyan nila, baka mga rubber boat na lang o baka mga kayak na lang, mga kababayan, di ba? So tama naman yung sinabi ni Pete Hegseth. The U.S. Central Command continues to maintain a strict blockade on all the ports. With a flag. U.S. Central Command continues to maintain a strict blockade on all the ports. We're enforcing the blockade across the board against any ship of any nationality that is transiting to or from an Iranian port or territory. And as everyone saw this past weekend, we're prepared and postured to intercept them. With more on this, Matt, good morning to you. And national correspondent Matt Finn is joining us live from Dubai with more on this. Matt, good morning to you. Good morning, Bill. Secretary Hegseth just updated the number and says 34 vessels have now heeded the warnings of the United States and returned to Iranian ports out on the Strait of Hormuz in the distance behind me. And the Secretary is warning Iran to make a wise sa araw na decision. ito dahil meron na nga silang pinadala na bagong delegasyon na magkipag-usap sa Amerika diyan sa Islamabad, Pakistan. Kaya choose a wise decision. Yan ang sabi ni Pete Hegseth sa mga IRGC. Kasi wala talaga eh, kahit saan tingnan, talo. Diba? At kung tatagal naman ang blockade ng US dyan, hindi na sila makapagbinta ng langis, ay talagang babagsak ang kanilang ekonomiya. Bagsak na talaga. Eh meron palang 34 vessels or 34 oil tankers ang Iran na hindi nakakalabas. Kinokontrol ng US Navy. Kaya kung nakontrol, kung hindi sila makalabas, ibig sabihin, takot sila. Bakit naniniwala sila? Sa US Navy na, huwag kayong lumabas, bakit natakot sila? Ibig sabihin, nakukontrola sila. Kasi wala silang pang-escort na barko, na destroyer sa kanilang mga tankers.
wala silang escort kasi lumubog na lahat in the bottom of the sea ang kanilang mga navy assets. Ang natira, mga speedboats na lang ginagamit sa mga pirata. Kitang-kita naman kanina, no, parang mga pirata yung muka ng mga sundalo ng IRGC. Inaakyat yung mga barko Grabe. Ulit, anong masasabi niyo dito mga kababayan sa bulag na paniniwala ng Iran na kaya pa rin nila ang Amerika? Isa katotohanan, ito nga, sinabi na ni Pete Hegseth, at meron na ngang 3 aircraft carrier. First time in the history of US war na gumamit sila ng 3 aircraft carrier. Sobrang pwersa na yan, grabe. Overwhelming power na yan. Kung sabay na mag-release yan ng mga missile, naku, wala, pulbos ang Iran yan. Kaya nga sabi ni Trump, will be flattened to the ground ang Iran. Kapag ginawa niya itong pangbubumba ngayon, lock and loaded, malalaking munition ang gagamitin niya, mas malaki kaysa nung unang pagbubumba. Okay, so ako magpaalam na mga kababayan, mga good news, Golden Boy. Paki-comment na lang sa ating comment section sa inyong gustong sabihin. Ako'y maghihintay. At salamat nga pala sa mga bagong nag-subscribe. Malaking tulong ang subscription. Sa aking ibig followers, love you all. Paalam.